Ang dulang ito ay pinamagatang Sa Pula, sa Puti, ay sinulat ni Francisco Soc Rodrigo. Sa pamamagitan ng komedya, pinakita ng dula ang gulo at hirap na dala ng pagsusugal sa pamilya. Tungkol saan ang dula? Ang kwento ay umiikot kay Kulas, isang lalaking sugapa sa sabong, at ang kanyang asawang si Seling. Pagod na si Seling sa walang tigil na pagkatalo ni Kulas, kaya gumawa siya ng paraan upang hindi tuluyang maubos ang kanilang pera. Sikreto ni Seling. Lingid sa kaalaman ni Kulas, tuwing siya ay tumataya sa pula, palihim na inuutusan ni Seling ang kanyang katulong na si Teban na itaya ang katumbas na halaga sa puti. Sa madaling salita, nanalo man o matalo, ang manok ni Kulas, ang pera ay bumabalik din sa kanila. Binabawasan lang ng bahagi para sa balato o pusta. Ang sure win na plano ni Kulas. Isang araw, nakumbinsi ni Kulas ang sarili na may nahanap siyang paraan para siguradong manalo. Natanggap siya ng payo mula sa kaibigang si Castor na kailangang pilayin o lagyan ng karayom ang sariling manok para humina ito sa simula, ngunit mananalo sa dulot dahil sa galit o diskarte. Dahil kampante si Kulas na matatalo ang sarili niyang manok, sa simula, nagpasya siyang tayaan ang manok ng kalaban. Ang wakas. Dahil sobrang kumpiyansa, itinaya ni Kulas ang lahat ng kanilang pera, pati na ang pambayad sa utang at pambili ng pagkain. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Siling ang bagong plano ni Kulas. Sinunod pa rin ni Siling ang dati niyang sistema. Tumataya siya sa kalaban ni Kulas. Ang resulta, nanalo ang manok ni Kulas sa kabila ng sa pagtatangkang ipatalo ito. Ang saklap. Dahil tumaya si Kulas sa kalaban, natalo ang pera niya. Dahil tumaya rin si Siling sa kalaban. Para sana isalba ang pusta ni Kulas, natalo rin ang pera niya. Tema at aral. Ang dula ay isang satiriko na sumasalamin sa bisyo ng pagsusugal. Pinapakita nito ang sugal ay walang tunay na nanalo, kundi mismong laro lamang. Maling diskarte. Ang pagtatangkang mandaya, ang pagpilay sa manok, ay bumalik din kay Kulas. Sa huli, nangako si Kulas na hindi na siya magsasabong. Isang pangako na madalas nating marinig sa natatalo. Ngunit, hamon kung paninindigan. Pagsusuri sa mga tauhan. Kulas, ang bida na lulong sa sabong. Siya ang sumisimbolo sa mga taong umaasa sa swerte imbes na magtrabaho. Seling, ang madiskarteng asawa niya na gumagawa ng paraan para hindi maubos ang pera nila sa pamamagitan ng pagpupusta sa kalaban. Castor, ang masamang impluensya na nagturo kay Kulas na mandaya, mga tunggalian, tao laban sa sarili. Si Kulas ay pinipigilan ang sarili niya sa pagsasabong, tao laban sa tao. Ang pag-aaway ni Kulas at Siling dahil sa pera at ang lokohan sa sabungan.